Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyan, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag niyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, na parito ako upang magdala ng taba, hindi kapayapaan, sapagkat naparito ako upang papaglabani ng anak na itataki na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang kaaway isang taong kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala upang sa propeta. At tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito, dahil sa kaya ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang salita ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon ay tila taliwas sa inaasahan nating imahe ng isang mapayapang Mesiyas. Ngunit tabak na binabanggit niya ay hindi literal na armas kundi simbolo ng matinding paghahati. Isang hamon na kapag pinili natin sundan, siya ay maaring magbunga nito ng hindi pagkakaunawaan at paglalayo. Malayo sa sariling pamilya, ang pagsunod kay Kristo ay hindi madali. Ito ay nangangailangan ng kabuuang pagtatalaga kahit pa may kapalit itong sakit o sakripisyo. Ipinapaalala niya sa atin na ang tunay na alagad ay handang pasanin ang krus, ang kahirapan, ang pagtanggi sa mundo, at pagtalikod sa personal na kagustuhan alang-alang sa Kanya. Ngunit may pangako rin si Jesus, walang maliit na gawa ng kabutihan ang mawawalan ng saysay. Kahit isang basong tubig na binibigay ng may malasakit sa Kanyang pangalan ay may gantimpala. Manalangin po tayo. Panginoong Yesus, itinataas ko sa iyo ang aking puso na madalas natatakot sa paghihirap at pagtutol. Bigyan mo ako ng tapang na piliin ka araw-araw. Kahit ito'y magdulot ng hindi pagkakaunawaan, tulungan mo akong pasanin ang aking krus ng may pananampalataya at katapatan. Gawin mo akong instrumento ng iyong pag-ibig, kahit mga simpleng paraan tulad ng pagbibigay ng tulong sa nangangailangan. Naway bawat hakbang sa pagsunod sa iyo, madama ko ang iyong pagkalinga at kapayapaang tunay. Amen.